Rafael at Sus Teacher, naghain na ng kanilang COC bilang punong barangay at sangguniang kabataan chairperson sa Barangay Poblasyon, lungsod ng Tacoro. King of Buck Mindanao Qualifier, ginanap sa lungsod ng Tacoro. At Barangay Poblasyon Basketball League sa Purok 7 sa lungsod ng Tacoro, natapos na rin, Purok 10 panalo. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Agosto 28, taong 2023. Rafael at Sus Teacher, naghain na ng kanilang COC bilang punong barangay at sangguniang kabataan chairperson sa Barangay Poblasyon, lungsod ng Tacoro. Mayulat ang ating kaibigang Pericles Abicustiniani. Nakapaghain na ng Certificate of Candidacy o COC si Ginoong James Ryan Rafael bilang punong barangay at Estelfaith Sustergier bilang chairperson ng Sangguniang Kabataan para sa Barangay Poblasyon, lungsod ng Tacoro nitong tanghali. Lumating sa Commission on Election o COMELEC, Tacoro City Office, ang grupo ni Ginoong Rafael ika-4 ng umaga na kung saan umabot sila ng 8 oras sa paghihintay para makapaghain ng kanilang COC. Naunang nagtapos ang grupo ni Sus Teacher sa paghain nila ng kanilang COC sa Sangguniang Kabataan bandang ika-10 ng umaga. Bandang tanghali naman natapos ang grupo ni Ginoong Rafael sa paghain ng COC. Ang grupo ni Ginoong James Ryan Rafael ay kinabibilangan ni Julius Orsinado, John Jensen Sespenia Lim, Lorely Daday Salome, Janie Salgado, Arnold Brown Shautong Arzagon, Romeo Noble at Alejandro Manoy bilang mga barangay kagawad. Kasama rin sa grupo ni Ginoong Rafael si Ryan Diquinia bilang adopted candidate, habang ang grupo naman ni Estelfaith Sustergier ay kinabibilangan naman ni Jessa Ada Stella Fano, Angel Salome, Jody Ann Serrano, Daryl John Flamiano, Brian J. Fuentes at Joshua Paclibar na tumatakbo bilang mga kagawad ng Sangguniang Kabataan. Ang paghain ng COC ay magtatagal hanggang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ako ang inyong kaibigang Pericles Abicustiniani para sa Sultan Kudarat Headliners. King of Buck Mindanao Qualifier, ginanap sa lungsod ng Tacoro. Sa unang pagkakataon, ginanap sa lungsod ng Tacoro ang King of Bucks Mindanao Qualifier sa Tacoro City Cultural and Sports Center kahapon, ika-27 ng Agosto kasalukuyang taon. Nagtagisa ng mga partisipante sa pagsayaw ng cramp na mula pa sa ibang lugar ng bansa na meron pa naggaling sa Kalakhang, Maynila, lungsod ng Butuan, lungsod ng Davao, lungsod ng General Santos, lungsod ng Cotabato, lungsod ng Zamboanga, lalawigan ng South Cotabato at iba pang lugar. Sa Male 1v1 Battle, panalo si Tamoya Matsura aka Phobia na mula sa bansang Hapon, na kung saan siya ay may dugong Pilipino na siya ang kakatawan sa King of Buck World Final sa bansang Hapon. At sa Female 1v1 Battle, panalo naman si Megs David ng Kalakhang, Maynila
nakakatawan din sa bansang King of Box World Final sa bansang Hapon na kung saan pasok na ito sa top 16. Sa 3v3 team battle, panalo ang Mercenary na mula pa sa lungsod ng Davao. Habang kinilala naman ang MVP sa aktibidad ay sina Jessamine Enayan ng lungsod ng Butuan, David Rosales sa lungsod ng Pagadian at Prince Cafe ng lungsod ng Cotabato. Naging hurado naman sa aktibidad sa 1v1 male at female battle ang sina Titan, Vengeance at Second Path of Pain. Ang mga nanalo sa Mindanao qualifier ay ipapadala sa bansang Hapon, kasabay ang mga nanalo sa Luzon qualifier. Nagpasalamat naman ang mga organizer sa lokal na pamahalaan ng lungsod sa ibinigay na pagkakataon na ganapin sa City Gymnasium ang aktibidad at maging sa tulong ng Collection Dance Group sa pamumuno ni Ginoong Ray Domingo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, Barangay Poblasyon Basketball League sa Purok 7 sa lungsod ng Tacurong. Natapos na rin, Purok 10 panalo. Nagbabalik sa pag-ulat, Pericles, Apicus Tinyali. Nagtapos na rin itong araw ng Biyernes, ika-25 ng Agosto taong kasalukuyan ang Chacao City Barangay Poblasyon Basketball League Purok 7. Natubagal na mahigit isang buwan ang liga. Sa pagsisimula ng laro sa unang quarter, lumamang ng ilang puntos ang Kawili Purok G's laban sa Against All Odds. Naging dikitan ang laban sa dalawang koponan hanggang nagkaroon ng overtime dahil pumantay sa score 60 ang puntos ng dalawa. Sa kalaunan, panalo ang Kawili Purok G's sa score na 70-68 at ang kanilang best of 3 lamang ito ng dalawang panalo laban sa walang panalo na Against All Odds. Naging most valuable player MVP sa laro si Jose Diego Hachuela Jr. Sa naturang paliga, naging second place naman ang Purok 11. Matatandaan itong nakarang linggo, nagtapos na rin ang paliga sa Purok 2 na panalo ang General Luna at Purok 11 na panalo ang Paul Boys. Ang larong ito ay sinuportahan ni Ginoong James Ryan Rafael at Binibining Still Faith Sustigir. Kasalukuyan ay may dalawa pang palaro ang nagpapatuloy sa Purok 4 at Purok 6. Ako ang inyong kaibigang Pericles, sabi ko sinyani para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.